Alright, check. Magandang umaga sa lahat. So, gusto kong gumawa ng video ngayon dahil dumadami na naman yung tanong. Alam nyo naman gumagawa lang ako ng video pag kami mga medyo kailangan ng tulong ng ating mga kasamahan. Gustong makakuha ng mga additional information sa atin. So particularly doon sa mga applicant, tsaka doon sa mga kulang ang kaalaman kung paano mag-apply, sa mga kailangan pa nila ng mga additional information para di na sila mahirapan. Pasensya na kayo dito sa area ko, maingay kasi andito ko ngayon sa unit. Dito ko sa unit dito sa Sampaloc, kalsada tong gilid ng bintana ko, binuksan ko para mahangin, kaya lang daanan-daan yung mga sasakyan dito, mga ambulansya. Malapit kasi ito dito sa hospital sa UST. Anyway, as per request nitong mga ibang applicant, natutuwa naman ako kasi siguro at least itong taon na to 2024, at least nakaalis sa tulong natin is siguro 8 or 9 na mga security sa cruise ship. Yung iba nga, yung dalawa nasa yate. Tapos ngayon naman 2025, 7 na. Anong month pa lang ngayon? April. 7 na. Tapos last week may pumasang 2 andito, nag-commit nga. So, goods para sa inyo yan. Ang akin lang naman is at least matulungan kayo na makapag maging successful. Kasi kaya ako gumawa ng ganitong channel kasi kasi kami ang starter dyan sa cruise ship way back 2005, 2006. Di pa uso yung security sa cruise ship, kami yung mga starter dyan. Alam namin kung gaano kahirap mag-apply. Wala kayong mapagtanungan kung paano. So ngayon napakadali na, ang dami nang gumagawa ng mga guidelines sa YouTube, sa social media at kung saan-saan. Kaya lang minsan meron naman tayong mga kasamahan dyan na although mga creator sila, kaya lang may gumagawa sila ng lahat ng mga kanya-kanyang style yan Sa akin hindi ko ito pinagkakitaan. Ang akin is mag-guide kayo sa tama. Hindi kailangan ng ayoko nang i-mention kung sino sila. Basta ang akin lang, kung lang actual na buhay ko sa barko, yun lang. Actual na nangyari sa buhay ko, naging proven and tested, yun lang. So salamat doon sa mga tumatangkilik kasi hanggang ngayon nakasubaybay pa rin. Pasensyahan nyo ako kasi busy talaga ako sa buhay, saka pinagkakakitaan ko din, sa hanap buhay ko din. Busy po talaga, kaya lang di ko matiis pag ang dami mga questions, lalong-lalo na pag nasasaktan ako, nalulungkot ako pag kami nalalaman akong hindi pumapasa at saka bumabagsak sa interview. So kaya ang akin lang, mga kasama, pilit kong uulitin to mahirap pong labanan ng katamaran sa atin. Tinatamad tayong mag-browse ng mga informations. Kung tatandaan nyo po yung mga live kong sinasabi, yung ginawa ko pong mga video yan, andyan po lahat ng process sa pag-a-apply. Pag kayo po nag-play dyan, kahit anong video ko na yan, maghanda po kayo ng time sa sarili nyo, maglaan kayo. Kumuha kayo ng papel, magsulat po kayo. Huwag kayong mag-rely sa memory nyo. Baguhin nyo po yung practice nyo yan na alam ko na yan. Pag natanong ako yan, masasagot ko na yan. Kasi babaon ninyo yan sa barko. Kung sakali pumasa na kayo, awa ng Diyos, at nandiyo na kayo sa barko,
mauulit at mauulit yan. Kasi ililipat mo yan doon sa Real McCoy, yung halimbawa yung boss mo, inutusan ka ng supervisor mo, may in-endorse sa yung advice yung kasamaan mo at yung ibang tao. So kung magre-relay ka sa memory mo, makakalimutan mo yan. So kaya better palaging gagawin nyo, mag-take note kayo. Yun ang isa sa susi na natutunan ko sa lahat ng mga official ko dati nung di pa ako naging official. Anumang utos, kaya yan ang pinaka-weapon ninyo sa barko ballpen and notebook. Lahat ng informasyon, lahat ng instructions, huwag kayo magre-rely sa sa memory. Magsulat kayo. Kung ano man lahat ng information na nag-gather nyo sa kayong araw, na-advise sa inyo, bilin sa inyo, na dapat mong gawin. Kinakailangan from time to time, open your notes, read it, tingnan nyo kung na-accomplish nyo yung isang araw na yun. Kasi once may makaligtaan kayo, alam nyo mga kasama, pag nakatrabaho nyo yung mga ibang lahi, napakasarap nilang katrabaho. Kaya lang, mayroon silang number 1 rule. There is no space for mistake. Bakit? Bawal na ba magkamali? Nagkakamali tayo kasi bakit di natin pinaghahandaan ang anumang bagay? Yung routine ng trabaho. Napakatipikal sa Pilipino yung ningas kugun, yung pwede na yan. Dapat trabahuhin mo talagang pwedeng-pwede, hindi pwedeng-pwede na yan. Okay lang yan. Tanggalin natin yung salitang okay lang yan. Okay? Tulad sa umpisa pa lang sa paggagawa ng resume. Sasabihin ng iba, pwede na yan, okay na yan. Alam nyo sa sarili ninyo na ang resume nyo pa lang is tatagilid na. Baguhin nyo. Gandahan nyo yung resume. Yung talagang masatisfied kayo sa resume nyo. Parang gera to Dapat satisfied kayo sa weapon na dala nyo at saka sa bullet na dala nyo. Kung meron kayong shielding, kailangan nyo ng shielding. Ano yung mga sinasabi kong yun? Yung bullet, yung firearms, at saka yung shielding. Kinakailangan nyo sa resume, maganda yung introductions, maganda yung objective, maganda yung experiences nyo, maganda yung mga pakakasalan sa pakakagawa nyo ng mga background nyo and expertise, training, and etc. Achievements. Gandahan nyo. Kasi pagdating sa interview, si fleet manager, si recruitment officer, si principal, iisa lang ang tatanong doon manggagaling sa resume ninyo. Bawat ilagay ninyo dyan sa resume ninyo, aralin yung mabuti. Bawat inputs dyan, bawat date, kung kailan, anong ginawa mo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng ng isang halimbawa dyan sa resume ninyo. Halimbawa, naglagay kayo ng BAMB expert seminar o kaya X-ray operator training. Paikot-ikotin nyo yung tanong doon sa isang halimbawa sa BAMB expert seminar. So ano yung mga possible questions dyan sa BAMB? Siyempre, yung component ng explosive. So di ka tatanungin dyan kung paano mag-operate, paano ihagis. Ang atin lang is detection, information, assessment. Yan lang ang natin, ang trabaho natin. Huwag kang don't go further. Above and beyond lang tayo. Kahit marami kang alam. Kasi sa totoo lang, ang dami nating pumapalpak na kasamahan dahil nagmamagaling, nagmamarunong. Doon ka lang, beyond your limit, beyond your size. Ang dami ko na maging kasamahan, may mga ranggo pa sa PNP, sa AFP. Mga dati pang security manager. Pagdating doon security guard. Basic, uumpisa kayo sa basic. Whatever is your position now dito sa Pilipinas, mag-a-apply ka ng security sa barko,
dadaan ka sa patrolman. Dahil ibang trabaho doon, hindi po pulis pag hindi pulis sa Pilipinas ang gagawin mo doon. Ang babantayan nyo doon, mga retirees, matatanda, mga tourist, naggagasto sila ng pera, mag-i-spend ng pera, magpapakasaya. Hindi sila doon pupunta para magpasaway. May mga minimum na pasaway doon pag nalalasing over the limit of use of drinking alcohol, intoxicated, or kasi may mga states, may mga lugar sa ibang bansa na pwede kang gumamit ng drugs, yung tulad ng sa Europe or some ports in US, pwede silang gumamit ng drugs in the minimum, pero di sila pwedeng magdala on board. Pero bawal na bawal sa crew member yon. So ngayon, since mga pasahero yan, mga guest yan, you cannot stop them from using drugs doon sa mga puerto. Kasi may mga puerto na allowed sila gumamit ng droga doon, tulad ng marijuana, with a minimum usage of drugs. Halimbawa, ganon. So, kaya kayong mga kayong mga security, hindi naman kayo pumunta doon para para bantayan sila na hindi gumamit. Kasi pag nakalabas na yun ng puerto, yung mga pasahero na yan, hindi mo na alam ang mga ginagawa niya. Ngayon, marami din dyan mga nagdadala ng mga marijuana, medical marijuana. Kasi pag pumasok yan ng barko, magkakaroon na ng screening. Halimbawa na detect natin yan ng narco detection machine natin. Ang gagawin natin dyan, ipa-plug lang namin yan. Ngayon, kakausapin namin kung allowed silang gumamit o may prescription sila ng doktor. Ito ang totoo. Kung may prescription niya ng doktor, tapos ang dala nila is over the minimum, kinukumpiska yan natin. At ibibigay natin sa kanila yung right amount lang. Pero paano natin yan i-intercepted yung mga ganyang issue? Halimbawa, marijuana, medical marijuana. So, unang-una, ang process dyan is papaalam nyo muna sa kapitan, sa staff captain, sa security manager o sa chief security. Then, makikipag-coordinate kayo sa doktor. Kasi siyempre, nakaka-alarma yung kapitbahay nyo sa kabina tapos nangangamoy marijuana kasi medical marijuana which is prescribed by the doctor. Ngayon, kakausapin ng team yan, ng care team, kung talaga bang legal yung paggamit niya sa barko, kung kinakailangan niya talaga to, anong sakit niya. Tayong mga sa security, tsaka sa ibang department, head of the department, observe tayo, ang magkakausap niyan doktor. Anong sakit niya? Bakit kailangan niyo to? Bakit kailangan itong i-take? Right amount ba yung dala niya? So, doktor na tsaka yung patient nag-uusap dyan. Ngayon, inform ang authorities dyan na meron tayong isang pasahero dito na actually meron nagdadala ng marijuana sa onboard sa barko, pero prescribe yan, medical marijuana. Every port yan, kung yan ang US, titingnan yan ng authority. Pero out of your business. Importante, lihitin mo yung pasahero, lihitin mo yung... Kasi mayroon naman yung arrival notice, mayroon naman yan na mayroon kami ganitong pasahero. Kasi nga bawal kahit saan ang illegal drugs. Pero pagka marijuana, may mga state, may mga port na meron tayong mga state na mayroong nililigal na nila yan. Pero pagdating sa explosive, kahit saan sa mundo, lahat ng port, when it comes to explosive paraphernalia o whatsoever o explosive equipment o ano pa man yan, talagang inuhold natin yan. Iniimbestigahan natin kung bakit, kung saan gagamitin. Especially pagka gagamitin sa kung anumang kahit nga pyrotechnics, bawal yan pa kayang components of bomb or explosive. Okay? So, bakit ko natakil yan? Kasi lumalabas yan sa interview about explosives, about drugs, about fighting.
So kaya kayong mga aplikante, huwag kayo mag-rely kung kayo man galing ng serbisyo, galing kayo ng military, galing kayo ng police, galing kayo ng anumang antas ng gobyerno, galing ng combat. Kasi pagdating dito sa ina-apply nyong trabaho, kahit saan ka pumunta, ang trabaho ng security, isa lang. Nasa pag-i-implement lang yan. Ang trabaho ng security doon, syempre, peace and order pa rin. Syempre, may patrol din yan. Ang malaking pagkakaiba lang doon, kumpara dito sa mga dati yung trabaho, is ang kaharap nyo doon is mga guest, mga sensitibong guest. Kasi, tulad dito sa Pilipinas, makikita mo, well-dressed na pa mga tao. Samantalang doon, araw, gabi, mga nakatupis lang yan dyan. Minsan nga, mga hubad pa, lalo sa sauna. Mga hubad lahat ng tao doon. So, i-adjust mo yung sarili mo sa environment nila. Hindi ka pwede doon na nakatitig. Hindi ka pwede doon na nakatingin sa kanila yung talagang titig na tingin. Doon is very sensitive, lalong-lalo dyan sa mga particular anong area yan ng barko. Sa open deck, ang dami dyan mga nakahubad. Sa una, mamanibago ka pero masasanay ka din, pero bago pa kayo on board, maging aware na kayo. Kasi marami na dyan mga crew member na harassment. May mga nakulong pa nga. So iwasan natin yan. Mananawa ka doon sa kakatingin sa mga yan, pero sabi ko nga sa inyo, ano bang bagay na hindi sa inyo ay hindi sa inyo. Trabaho nyo doon is trabaho, hindi. Huwag kayo mag-isip ng kung ano, huwag nyo bigyan ng anumang kalukuhan. Kasi yan talaga trabaho nyo doon. So ngayon, sabi nung isang nag-message sa akin na bigyan ng mga additional information sa pagsampa. Okay. Ito munang about sa pagsampa. Kung kayo na-hired na kayo, magantay kayo para sa final interview ng principal. Pero habang kayo nag-aantay ng principal interview, ihanda nyo na yung physical fitness nyo, yung katawan nyo para sa pre-medical examination. Kasi may medical kayo sa lahat dyan. Kung ano mga tinitake nyo, bawal yan. Kasi madidetect yan dyan. Kailangan physically fit kayo, mentally fit. Mag-umpisa na kayo mag-exercise. Kailangan, siyempre, healthy kayo. Kasi para pag nag-medical kayo, walang findings. Pag pumasa na kayo ng medical, magantay na kayo ng PIDOS. Pagkatapos nyo mag-PIDOS, it's either mauna ang ticket nyo, plane ticket, or PIDOS. Yun ang paghandaan nyo. Tip ko lang sa inyo mga kasama. Pag kayo nag-a-apply pa lang sa pagbabarko at may trabaho kayo, huwag niyong papaalam sa kasama niyo. Ang number 1 na sisira sa pag-apply niyo kasama niyo. At huwag mong i-chismis yung sarili mo. Ikukwento yung sarili mo. Na nag-a-apply ka, ito yung mga interview. Kasi, batido ko ang mga Pilipino. Batido natin ang Pilipino. Laging surprise them with your success. Halimbawa, nag-a-apply ka. Sabihin sa kanila, sabihin mo lang sa mag-iinom mo, sa pamilya mo. Kasi ang lagi mong uling baraha, pamilya. Hindi kasama, hindi kaibigan. Listen, just learn from my experience. Sa lahat, laging kasama mo ngayon sa pag-apply pa lang is pamilya. Hanggang huli, pamilya pa rin. Hindi kasama, hindi kaibigan. Ang kaibigan na dyan lang yun kasi may kailangan sa'yo. Magbawas ka ng kaibigan na alam mong feeling lang kaibigan. Itira mo yung talagang kaibigan na nasubukan mo na naandyan sa'yo nung meron at wala ka. At umagapay sa'yo. Yan lang, doon ka magiging successful. Yung palang pagbawas mo ng kaibigan, na mga alam mong pabigat lang naman, success na yun. So kaya, pagka nag-a-apply ka, huwag kang magpaalam sa kasama mo na nag-a-apply ka. Sarilinin mo lang. Instead, ipaalam mo sa mga pamilya mo, sa anak mo lang, sa kasasawa mo, ma-advisean ka pa niya ng tama. So, kaya yun ang gagawin nyo, mga kasama. Pag sakaling pumasa na kayo, huwag ipagkalat, huwag mag-post na puro kayo dyan kung ano-ano mga kabulastugan sa pagpo-post. Huwag.
Mag-post kayo ng pasasalamat sa sarili nyo at sa pamilya nyo. At sa taas, kung kayo ay paalis na, may hawak na kayong plane ticket. Doon ko kayo sasaluduan. Kung kayo ngayon pumasa sa interview, 3 set ng interview yan. Recruitment interview, pre-hiring, split interview para sa i-verify yung ikaw talaga para kaibigay sa principal, and then principal interview. Pag pumasa ka sa final sa principal interview, magbilang ka na lang ng araw o linggo, aalis ka na. Ang kailangan mo lang naman dyan, confirmation, guarantee letter ng plane ticket ninyo at saka yung plane ticket ninyo. So, wag nyong alalanan ng interview. Dahil ang interview, iikot at iikot lang sa security management and operation. Hindi yan pupunta ng anatomy, human anatomy, hindi yan pupunta ng calculus, hindi yan pupunta ng kung saang subject, wala. Related to security and security only. Okay? Kaya reviewin nyo yung pagiging security nyo. Kung kayo man galing military, may duty naman kayo para mag-guard. Galing kayong police, may duty kayo para mag-patrol, mag-guard. Lahat ng basic. Tanggalin nyo muna yung kagalingan. Tanggalin nyo yung ranggo nyo pagdating sa interview. At di talaga uubra. Uubra talaga dyan is basic. Basic knowledge and security, proper identification ng person, yung restricted areas na mga sino ang allowed doon, sino ang hindi, yung face-to-face identification, profiling, o experience kayo sa mga security screening, o access control, yun lang. Din may kunting safety yan about fire extinguisher, kaya nga kayo magsusulas. Okay? So, di kailangan ng maging magaling ka sa interview. Tanungin ka lang kung ano nasa resume mo. Kaya reviewin yung maigi yung resume nyo. Tanungin nyo yung sarili nyo. Diyan sa resume, mag-isip kayo yung mga possible questions sa resume ninyo na kailangan masagot nyo lang simple. Huwag na kayo magpaliwanag kasi unang-una, sa pre-hired, hindi naman security nag-interview sa inyo eh. Recruitment, hindi naman yun mga daan nag-security sa barko. Hindi pa nga yung nakatungtong ng barko yung iba. Yung iba naman, oo. Tapos yung fleet manager mo, hindi naman siya dating security. Natuto lang dyan sa mga resume. Eh, ano to? May mga fleet manager naman dyan, mga talagang nagbarko din. Pero hindi naman sila security talaga eh. Oo. Pero mag-i-interview sa'yo, kung ang fleet manager, syempre, then recruitment. Yung principal, maraming alam sa security kasi will train yan, may mga seminar yan. Yung mga nag-hiring na yan. Kasi sa amin, sa mga official, meron kami mga training sa Miami, meron sa UK, meron sa kung saan kami pinapadala para sa training. Doon ang training namin mga official. Kaya meron kaming instructor training. Meron kaming, kaya allowed kami magturo kasi meron kaming IMO 109. Kaya nagtuturo kami on board. Kaya ang advice ko sa inyo bilang experience on board sa pagbabarko. Yun at yun, tandaan nyo lang yun. Doon lang tayo sa actual na nangyayari. Huwag na tayo doon sa advice sa'yo, ina-advisean ka ng kung ano-ano, hindi naman nagsiman, hindi naman nagbarko, hindi naman nag-security. Paniwalaan nyo at kausapin nyo yung mga nagposisyon talaga sa barko. Magkukwentuhan lang kayo niyan sa ng panahon. Manood ka na lang ng video, magsulat ka, ipasa mo yung interview, alagaan mo yung sarili mo na physically fit ka, sampa ka, mag-ipon ka ng madaming pera. Pag nanawa ka, hinto, magnegosyo ka na. Hindi ka na dyan nag-duty dyan, pasalo-saludo ka, bukas pinto, pabantay-bantay ka dyan, natutulog ka sa mobile, magdamag, ubusin mo lang yung 8 oras, nagbabantay ka dyan sa may kanto, mga perimeter kung saan-saan, bit-bit mo yung 16, nakakumbat ka, bigat ng bandolir mo, lahat, pati headgear lahat. Magkano sinusweldo mo? Init-init. Lahat ng oras, lahat ng holiday, full alert kayo. Walang day off. Magkano sinusweldo nyo? Lalo ngayon, dumadami ang aplikante ngayon ng security kasi
Ang dami nag-early retire, nanawa na siguro sa serbisyo nila, gusto nang umalis sa serbisyo nila kasi baka magkakaso pa, magka-problema pa, lalo na sa panahon ngayon, mainit. Yung iba, talagang mas gusto nilang magbarko. Ang dami ko mga naging tao, mga dating pulis, military, mga opisyal pa. Di kailangan doon ng ranggo. Kailangan doon sipag, tiyaga, napakahabang pasensya at pakikisama. Di kailangan doon ng matalino. Remember, meron akong shout out ko dyan, si Jay, Valderrama, pababa na ngayon, nandyan sa Carnival Cruise Line. Isa yan sa mga natulungan natin. Si Santiago Milencio, nasa Royal. Yun si Benedicto Santillan, nandyan ngayon sa Magsaysay. Si Aris de Mesa, andyan din yan sa Magsaysay. At saka mayroong si Ramirez. Si Ramirez ang pangalan nun, Leonardo Ramirez. Nandyan sa Makati, yung agency dyan sa Makati. Williamson siguro yun. So, nagpapa-shoutout sila. Di nyo na kailangan magpa-shoutout. On board na kayo. Tumulong na lang kayo dyan sa mga nag-apply na iba. Basta isa lang advice ko sa inyo. Galandahan nyo yung performance nyo para sa pamilya nyo. Kasi, itong pag-a-apply nyo to, prerequisite. Makapasa lang. Pagdating doon, tama na, huwag na magyabang. Tamang trabaho lang. Okay, tamang trabaho lang. Kasi mapopromote kayo. Okay, ipasa nyo lang muna yung basic. Basta tandaan nyo bago ako pumasok sa sumunod na topic, ipasa nyo lang yung pre-interview. Gandaan nyo yung resume nyo. Tanungin nyo yung sarili nyo about sa resume na yan. Pag ready na kayo, mag-message kayo sa akin kasi i-orient ko kayo ng isang bisis bago kayo sumalang sa interview para mabigyan ko kayo ng mga additional information bago sumalang sa interview. Mabriefing ko kayo kung paano yung galawan, paano magsalita, paano tumingin sa kausap. Tuturuan ko kayo. Sa inyo naman yan dami ng mga pumasa. Then doon na tayo sa promotion. Okay, doon sa promotion process. Pagdating nyo sa barko, kung first contract kayo or second contract, huwag muna kayo mag-isip ng promotion. Kasi ang promosyonan kusang dumarating yan sa inyo, di na kailangan makipagsipsipan doon tulad ng iba. Bago ka pumasok sa paninipsip o pagpapalaka sa mga amo, siguraduhin mong alam mo na trabaho. Mula sa umpisa. Hindi yung alam mo lang is mag-utos, manggulang sa kasama. Alam nyo, yung mga magugulang, di na po promote. Ma-promote man yan ng isa, hindi nagagalaw yan. Kasi bakit? Alam lang nila is, mag-utos na mag-utos. Manlamang magsumbong ng kasama, magsumbong ng mga kalukuhan may mga kalukuhan. Ako sa totoo lang, ito advice ko sa inyo. Gawin nyo yung basic na trabaho ninyo. Masterin nyo yung trabaho nyo. Mag-exert kayo ng buras para laging pag may utos, taas ka ng kamay. Ikaw na lang utusan kasi ang utos din naman niya nakamamatay. Sipagan nyo. Siguraduhin nyo lang, basta pag may integridad kayo sa trabaho nyo, maya-maya, promote agad kayo. Kusang dumarating ang promotion. Alamin mo yung basic na trabaho mo. Pag pre-promote ka ng supervisor, hanapin mo yung trabaho ng supervisor. Magbasa ka ng mga fleet regulation, mga OMS, yung mga policy on board, policy ng ibang department, nandiyan yan, may library dyan. Lahat ng safety books, basahin nyo. Magbasa kayo ng ito sa mga nagpapapromote sa security. Papuntang supervisor, to senior supervisor, to assistant manager, up to manager o chief security. Pag kayo mapupunta dyan sa mga barko na yan, magbasa kayo ng mga kaso. Yung mga previous case dyan, mga na-resolve. Marami dyan mga kasong na-resolve. Magbasa kayo. Matututo kayo doon kung paano gumawa ng proper report, proper investigations.
ang pagiging investigador nyo dito sa lupa, dito sa previous na trabaho nyo, magagamit nyo yan doon. Kasi security nga trabaho ninyo. Pero hindi nyo yan magagamit para magmagaling. Hindi, may alam ka. Points yon. Pero ibang-iba ang doon, ang pattern doon. Kung gagawa kayo doon ng investigative process, ibang-iba. Kasi doon talagang may mga na yan, may mga maps na yan. Input ka lang ng input kung saan ilalagay. Di mo kailangan yung gagawin mo dito sa atin, mga report natin. Although memoranda type din ang report nila, pero nakaano na yan eh. Nandiyan na yan, mayroon na siyang skin kung saan-saan mo lang itatype yung mga tanong nila. Very simple lang tanong doon. Ngayon, doon sa senaryo, lalagay ka ng kunti. Hindi madami ha. Keys ay lalagay mo doon. Keep it simple and short. Oh. Ganun lang. Di kailangan doon ng importante na intindihan. Yung isang aplikante, nag-message sa akin, Sir, paano kaya yan? Hindi ako nakatapos ng high school. Hirap ako sa English. Sabi ko, ilang taon ka na sa security? Sir, 8 years. Ayos na yun. Papasa ka. Sir, may na ako sa English. Natyagaan mo nga yung 8 years na pagsi-security guard. Sabi ko, hindi naman lahat nakausap mo is, mga English eh. Ang importante, kahit bali-balik ko ang English mo, naiintindihan. Kasi ako, mahina din ako sa English. Nahahasa ka na lang doon. Kasi lahat ng kasama mo doon, di naman talaga pure ang salita ng English. Mabuti nga tayo marunong mag-English, mabuti nga tayo marunong magsalita ng Spanish at ng Italian at ng Moroccan, kung ano-ano pa. Sila ng mga English, di marunong magsalita ng Tagalog. Iilan lang ang alam nila. Tayo marunong. So tayo ang advantage. Madali kasi tayo matuto. Kung gusto nyo ma-promote, aralin nyo yung mga kaso dyan, ng mga previous case, mga correspondence dyan, kung paano mag-manage ng team, hindi manggulang ng team mag-manage ng team, paano makipag-communication sa supervisor, paano makipag-communication sa assistant manager, at saka sa manager, at saka sa ibang department. Remember, hindi ka nagtrabaho dyan as a protector ng ibang department. Protektahan mo ang kasama mo. Hindi ang kapwa mo lang. Kung anumang lahi ang kasamahan mo, huwag mong tingnan sa lahi. Kasamahan mo is kasamahan mo. Ang unang-unang protektahan mo yung trupa mo. Troops, yung team mo as a security. At huwag mong ihiyain ang tao mo sa harapan ng guest at ng ibang department. Patawag mo sa opisina. So, ganun ang gagawin nyo. Pero magmalumanay ka. Hindi kailangan ng away sa barko. Nadadala yan lahat sa pagpapakumbaba, usapan. Yung away dito lang yan sa atin, sa Pilipinas. Kasi dito, ibang-iba rin ang practice. Doon, kung gusto mong mag-stay ka sa trabaho mo, mag-stay ka dyan sa hanap buhay na yan, habaan mo pasensya mo at pag-unawa, maging professional ka. Be clever, maging wise ka din sa ginagawa mo. So, alamin mo yung trabaho mo, bantayan mo yung trabaho mo, hindi yung kasama mo, hindi yung amo mo. Pero ang amo nyo, kayo ang binabantayan. Kasi pagkakamali nyo, pagkakamali namin. Kahit kayo magsinungaling, nakikita ka namin sa CCTV, sa ginagawa nyo. Ipakita mo kaya sinasabi ko sa inyo, walain nyo na lahat sa buhay nyo, wag lang yung integridad sa trabaho nyo kasi security kayo. Magre-responde kayo dyan minsan sa mga rooms. Minsan isa lang kayo, dalawa kayo, o isa ka lang, dalawa kayo, tatlo kayo. Minsan mapapasok kayo dyan, lahat ng kayamanan na andyan. Bumagbukas ng vault, lahat ng mga alahas at kapirahan, diamond nandyan. Ay paano kung mayroong mga lahi kang manlulupin, di sinibak mo na yung mga yun. Ang dami nang nasibak ng mga crew members dahil nasilaw. So, pag wala kang integridad sa trabaho mo, madali kang masisibak. Okay? Makipag-coordinate lagi sa supervisor, huwag lang pasan ang supervisor. Makipag-coordinate sa hepe ng tama, huwag lang pasan ang assistant manager. Kinakailangan may chain of command. Hindi pwedeng magsusumbong ka dito, magsusumbong ka doon. Pag napalitan ng hepe, sibak ka rin. So, stay on your foot, be on your size. Diyan ka lang, minimum lang. Hindi mo kailangan magmadali. Marami nagmamadali dyan, nadadapa. Totoo po yan. Doon sa mga nagtatanong about sa mga techniques diyan sa yung bago sumampa, kasi may mga nakapasa na din diyan.
Huwag po kayong makikialam sa mga gamit ng may gamit dyan. Kahit yan nakatiwangwang kasi police CCTV lahat ng area dyan. Meron tayong lost and found area. Kahit ano pang napulot nyo, hindi sa iyo, huwag mong kunin. Bigyan nyo sa lost and found. Pagpasok nyo, dapat maaga kayo laging gigising. Kung ang pasok nyo is alas 6, kailangan alas 5 gising na kayo para nakapag-prepare na kayo sa lahat. Huwag niyong ugaliin yung ugali sa Pilipinas na kung kailan 5 minutes, 10 minutes before duty, saka kababangon. Kinakailangan bumangon ka an hour before, maligo ka na, pabango ka, malinis lahat ng damit mo, planchado lahat. Hindi yung pupunta ka, amoy unan sa trabaho. Kailangan presentable ka. Dumating man na 10 minutes before duty, andun ka na sa sa pwesto mo. Nakapagkape ka na at least. Kasi ang mga iba, mga ibang lahi, huwag mong gayahin na 10 minutes before pupuntahin dyan, wala yang mumog, walang ligo, nag-base lang yan ng mga gamit niya ng mga isang araw pa, 3 araw nang ginagamit. Kung namang amoy nila yun, huwag mo nang pakialaman. Kultura nila yan. Kasi wala ka pa sa posisyon para pagsabihan sila. Kasi may kanya-kanya tayong kultura. Ngayon, sa sarili ko, bilang opisyal, pag mga ganyan, pinatatawag ko sa opisina yan. Minsan nga, nagkaroon ako ng Christmas party, pinagre-regalo ko sabon at saka deodorante. Bakit? Hindi naman talaga sila niyan gumagamit. I-educate mo sila. Tuturuan mo sila. Barkadahin mo sila, pero polite. Maging polite ka na. Ito, ginagamit ito pagkatapos nito. Ito, marami sa akin natuto na iba-ibang lahi. Na pagdating sa hygiene, marami akong naturuan kung paano. Nagpasalamat nga sila. So, naging kultura nila, naging parang Pinoy na din, lalo pag ako ang kasama nila dyan sa barko. Natututo sila. Kasi, i-guide mo. Kasi unang-una, saan ba yung mga nakatira? One time, napunta ako sa isang place na sa ibang lahi. Alam ko talaga na talagang gano'n ang mga ngamoy sa kanila. Kasi nakita ko yung bahay nila na talagang mahirap. So hindi talaga sila nagbibili ng kung ano-ano kasi ibibili nila ng pagkain. Intindihin natin yun. Maging tayo mapag-unawa sa mga ganyan. Kasi yun nga, sabihin ko sa inyo, hindi natin kultura yun. Turuan natin, i-guide natin sa tama. Okay? So, pagdating doon, alalahanin mo yung duty mo. Kumuha ka ng schedule araw-araw, kung anong activity meron sa barko. Yung schedule mo. At number 1, yung mga training mo pagdating sa barko, wag mong i-miss yung training dahil mawawarningan ka agad doon. Memorizin mo yung first 3 months mo na yan on board. Halos araw-araw, linggo-linggo ka dyan may training. Kahit wala kang tulog, kulang ang tulog mo doon, nag-a-adjust ka sa tulog mo, may drill. Mayroong emergency drill, firefighting, safety drill, mayroon pa yung mga theory, etc. Ang dami pang training sa barko. Paghandaan mo sarili mo. Lagi mong isipin, dapat busog ka lagi. Huwag kang manood ng kung ano-ano, huwag kang maglalaro sa cellphone na kung ano-ano. Kung may kulang, may sobra kang oras, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, itulog mo para may power ka. Paggising mo, mga ilang minuto paggising mo, may natitira pang mga 30 minutes, takbo ka sa crew mess. Takbo ka sa officer's mess. Kain ka. Kailangan busog ka lagi. Dahil pagka tinawag ka ng boss mo, at inutusan ka, busog ka, hindi ka magugutom. Pasiguro ka lagi. So, laging ganun. Hanggat nag-a-adjust ka pa sa trabaho mo. Pag adjust ka na sa trabaho mo, sabi nga ng Pinoy, pwede ka na mag-pitix-pitix, pwede ka na makapag-yosi, pwede ka na makapuupo, mag-relax-relax. Pero, do it in a smart way. Kasi bakit? Tao lang naman tayo. Kaya lang sa una, tatandaan nyo, huwag nyong dadalhin yung ranggo nyo doon. Di uubra. Huwag nyong dadalhin yung galing nyo doon at hindi nga uubra. Ano mang kagalingan na naggaling dito, dalhin nyo doon. 3 bagay lang ang gagawin nyo doon, ang dadalhin nyo doon. Na pinakamagaling. Pinakamagaling ka makisama. Pinakamasipag kang tao. Pinakamasipag kang tao. At sunurin kang tao. Kasi bago ka lang. Kasi gusto nila yung gano'n na tao. Kasi pag pumunta ka doon na magaling ka na, alam mo na lahat, sarado ng isip mo, di napapasok lahat ng advice sa'yo. So,
Di mo kailangan doon. Maghanap ka ng ibang environment na para sa iyo. Okay. Magbago kayo, huwag kayo masyadong naninigarilyo doon, masyadong umiinom ng alak doon kasi masyado tayo mahigpit sa alak on board. Ha? Zero tolerance tayo sa drugs, tapos zero alcohol tayo, zero tolerance tayo sa alcohol pag naka-duty. Bawal mag-inom ng nakainom, amoy alcohol. Siyempre, zero tolerance tayo sa drugs. Ang gawin natin doon, mag-perform tayo ng maayos ng pagiging security. Laging magtanong sa supervisor sa dapat gagawin, sa mga pasunod-sunod. Pag hindi alam, huwag makialam. Pag hindi mo alam ang isang bagay, huwag mong pakialaman, huwag mong subukang pakialaman, magtanong ka sa supervisor dahil ikakasira ng trabaho mo yan. Huwag magaling, huwag magmagaling. Huwag magmagaling, laging ganoon. So, ang payo ko sa inyo, lahat kayo, it's either for promotion or para sa mga new applicant. Sa new applicant, gandahan nyo yung resume nyo, pumunta sa site, magpa-interview ng mas maaga, pumunta bago interview, mag-aral, reviewin mo yung resume mo, saka yung mga question and answer na ginawa mo. Manood kayo ng mga video na makakatulong sa inyo, yung tama. Aralin nyo yung totoong trabaho nyo as a security. Yun. Sa mga for promotion naman, alam mo na dapat ang trabaho mo, alam mo na dapat yung key dissemination, key cutting, itemizer, vapor tracer, sabre, yung drug detector test, metal detector, archway, x-ray machine, particular yung lahat ng mga equilibrium ng x-ray machines na yan, dapat alam mo na how to operate, anong nadidetect niyan, lahat, dapat alam mo na lahat yan. Investigation, dapat alam mo na gumawa ng narrative, marunong ka dapat gumawa ng initial report, marunong ka na agad gumawa ng mga occupational safety report, dapat marunong ka na gumawa ng mga incident report, marunong ka na gumawa ng statement, marunong ka na ng door reading, paano ba mag-proper nitong pag-reading, paano ba yung counting ng mga pasahero sa system. So, dapat arami ka ng alam. So, kaya kung hindi mo lahat pa ang alam na yan, matagal ka nang on board sa barko, alamin mo muna lahat bago ka humingi ng promotion. Kasi malalaman nila yan ng mga manager, mga hepe. Pag magaling ka na, di mo kailangang utusan. Ikaw na mismo nag-o-offer na ikaw gagawa. Naging ganon. Okay, so, yan ang isa sa mga advice ko muna sa inyo. Ngayon, ang susunod kong gagawing video naman, sa susunod is yung nagtatanong about sa mga galing sila ng ibang serbisyo, mga galing sila ng ibang mga antas ng gobyerno na gustong mag-security sa barko. Yun is special na gagawin ko yun kasi iba-iba ng sektor kayo sa Navy, Army, Police, Military. So gusto nila mag-arm guard dyan sa anti-piracy. Ibang video ang gagawin ko doon, separate kumpara dito, ha. So for now, ito lang muna. Masasabi ko sa inyo, congratulations doon sa mga pumasa at saka sa mga on process. Congratulations din doon sa mga nakaalis na at nakababa na at aalis naman. At salamat doon sa nagbigay sa akin nagpadala ng sapatos. Yung isa naman nagpadala ng bola, yung isa naman nagpadala ng pabango. Isa naman nagpadala ng sapatos kong pang motor. Hindi ako nahingi sa inyo. Mahalin niyo pamilya niyo, magpayaman kayo, mag-ipon kayo ng lahat-lahat. Yung mga nakakaalala, yun lang, walang problema yun. Kung naalala nila ako, walang problema eh. Kasi, syempre, hindi ako yung na tao. Salamat kung sino ka man, salamat, magkikita tayo next month, pagbaba mo. Tapos, ito si Ray, magkikita kami next week. Taga Nueva Ecija, magkikita kami next week. First time na magkikita kasama pamilya niya, ipapakilala daw ako. So sige, okay. Sabi ko, pray ako andito sa Maynila. Then pagka sa Cavite ako, wala namang problema. Dito ko sa Maynila, sa Sampaloc. Sabi ko, sige, luluwas sila. So sabi ko, walang problema, tawag kayo a week before, then a day before para ma-confirm ko na pray ako. Then imimit ko kayo. So maraming salamat, na-appreciate niyo yun. Pero ang pasalamatan niyo yung sarili niyo dahil nandyan kayo.
So, sobrang nagagalag ako dahil nabago na yung buhay nyo, yung mga anak nyo nasa private school na, meron na kayong bahay, meron na kayong sasakyan, at meron na kayong mga ibang mga bagay na hindi nyo na nabibili noon. So with that, pagpalain kayo at sana pumasa lahat ng aplikanteng nanonood nito at masagot lahat ng mga tanong at naway physically and mentally fit kayo, pumasa kayo sa medical, pumasa kayo sa visa, at makita ko kayong onboard na masaya. Maraming salamat, mag-ingat kayo.